Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, another great topic! Fast growing stocks! Dito po tayo yayaman, kaya makinig po tayong mabuti! Welcome back! Ayan, fast-growing stocks. Paano po tayo yayaman ng mabilisan? Yan ang pag-uusapan po natin ngayon, no? So, ituturo ko po sa inyo paano nyo may ispatan, paano nyo masisipat yung mga mabibilis, lumaki ng mga stocks, no? Pero, una po lahat, no, mag-usap po tayo. Usapang utang po muna tayo kasi related po dito ang topic po natin para mas maintindihan po natin mabuti, no? Kasi marami po sa atin, no, may bias po tayo pagdating sa debt, no? So nasabi na po kasi natin before, many times before, hindi na po ako, pati po ibang mga napapanood yung pong channel, no, na ang mataas na utang ay pangit kasi pasanin po yan sa balikat. At usually mas risky po talaga pag ang isang company ay maraming utang po. Kasi pag nag-fluctuate po ang condition ng business, ay talaga pong madalas nasasaktan po ang mga company na matataas ang utang. Alright, no? Pero ang pag-avoid po sa utang ay hindi po laging maganda. Hindi po laging masama ang may utang. At ang pag-iwas po sa utang ay minsan hindi po yan ng optimal strategy. Example po, bibigyan ko po kayo ng example. Halimbawa po, no, ikaw po ay isang tao, no, hypothetical, gawa po tayo ng story, no, isa ka pong very passionate na tao sa pagluluto at sa pag-aaral mo magluto, bigla ka nakadiscover ng grabe at napakasarap na recipe. Ang tinawag mo dito ay the magic dumpling, jumping magic dumplings, no? Nakaimbento ka ng formula ng recipe ng pagkasarap-sarap na dumpling, no? At super tender at juicy nung dumplings mo, no? At napaka-perfect ng texture, napaka-perfect ng lasa, ang sarap-sarap talaga. And nag-raise ka ng kapital, 10 milyon. Nag-raise ka ng 10 milyon mula sa savings mo at mula sa mga kamag-anak mo, no? Humiram ka sa mga kamag-anak mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, no? At nag-start ka ng restaurant mo with 10 million capital. Nakapag-start ka ng restaurant at blockbuster. Yeah, pila-pila ang tao. Talagang wow, dumpling, ang sarap-sarap ng dumpling. Ang grabe. Pila, kain. At super love ng customer mo talaga yung pagkain mo, no? Kasi walang makagaya sa recipe mo. Hindi pa sila nakatikim ng ganito asarap na dumpling, no? Kaya pila-pila po talaga at nakakatubo ka ng pagkalaki-laki kasi wala bibilin talaga nila kahit magkano ipatong mong na profit mo dito o tubo talaga. Grabe, ang taas ng tubo mo. At ang return mo on invested capital nung natapos ang isang taon, nung kinalculate mo, pumapalo ko ng 30%, no? Yung 10 milyong capital ko na ipinasok ko sa negosyo na to, 3 milyon ang itinubo sa loob ng isang taon. Napakagandang negosyo. Wow, alright. 30%, no? Yung 10 million mo, 3 million ang tinubo. Kaya lang. Nakita ka ni Tony Tangkakyong ng Jollibee. Nasilip na daanan ka ng kotse niya habang dumadaan yung kotse. Ano yan? Ang pila-pila po yan. No? At sabi niya, huwag ka nga. Ganda, business dumpling. Okay. Tinawag niya assistant niya. Ikaw assistant, lapit dito. Hoy, ikaw, labas ka, 50 million. Ikaw hanap magagaling na chef. Imbento kayo dumpling. No? Ako gusto pasok dumpling negosyo. Alright. Patay ka ngayon. Napansin ka ni Tony Tangkakyong. At yung assistant niya nag-hire ng 10 pagkagaling-galing na chef. Pinipiga nila, utak nila, araw at gabi. Nire-reverse engineer ang recipe mo. Bumibili sila ng dumpling mo. Tapos pinag-aaralan nila, paano ko i-recreate ito? Paano ko i-recreate ito? No? Meanwhile, balik tayo sa negosyo mo. No? Mamaya na ulit, babalik tayo kay Tony. No? Meanwhile, inipod mo yung tubo mo. Yung 10 million na capital mo, tumubo ng 3 million. Ang ganda! Pero how long bago ka makaipon para makapagbukas ka ng iyong
Second, store kasi 3 million ka ng 3 million a year, no? So, in about 3 years, no? A little bit over 3 years, i-round up na natin ng 3 years, no? In 3 years, nakaipon ka ng 10 million na naman. At nagbukas ka ng iyong pangalawang store. Dalawa na store mo, nabuksan mo na, no? Ayan, no? 3 years. 3 years ba to? Sorry. May typo lang po tayo sa title. At pila-pila na naman. Blockbuster na naman. Blockbuster ka na naman. Ayan. Ang ganda-ganda. Dalawa na. Ang restaurant mo, 3 million each, no? So 6 million a year na ang kinikita mo. Ang ganda! Wow! Kaya nga po guys, no, ang mataas po na ROIC companies, return on invested capital, are great investment kasi mabilis po itong lumago. At akala niyo po dito, on your third year, no, second store ka, no? Pero actually, pag tinuloy-tuloy mo po ito, this rate, sa ganitong bilis at this rate ng growth, no, na 30%, no, ang return of your ROIC mo. In about 20 years, meron ka ng 200 stores. Kung matutuloy-tuloy mo yung pace na ito, around 200 stores. Grabe, imagine that, 200x returns in 20 years. Kaya nga po, lagi po natin sinasabi, sa inyo po lahat na ang mga companies na mataas ang ROIC, yan ang gustong-gusto po natin. Kung maaari, dapat greater than 10%. Yan ang gusto nating company. Pero balik po tayo kay Tony. Pangalawang store mo, 3 years, no? And in 3 years, nakapagbukas ka na ng second store mo. Ito naman, yung mga chef ni Tony Tan Caktiong, hindi pa nila nasosolve yung recipe mo, no? Talagang nagdudugo na ilong nila, 3 years na. Hindi pa nasosolve ng mga chef nila, no? Ang recipe mo, ayan. Napansin ulit ni Tony. Sabi ni Tony, hoy kayo, bagal kayo ha. Hoy assistant, lapit dito, lapit. Labas ka, another 100 million. Bilis no? Anak, tina pa. Dalawa na store dumpling kalaban natin, ha? Bagal ninyo. bilis. Naglabas siya, another 100 million. At ito na, nung naglabas na ng 100 million, si Tony Tan Caktiong at talagang nag-hire na naman sila na mas marami pang chef, no? Nasold na po nila after 1 year ang recipe mo. At nung nasold ng mga chef po nila, better and more delicious ang na-invento nilang dumpling compare sa produkto mo. At inilabas ngayon sa lahat ng branches ng Chowking sa buong Pilipinas. Hundreds or thousands of stores ni Chowking nilabas ang bagong dumpling. At ayan na! Pinilahan na ang Chowking. Excited ang mga tao. Yay! Dumpling tayo. Ayan na, punong-puro na ng tao ang Chowking. Meanwhile, yung restaurant mo, ito na ang itsura. Wala lang tao. Lumipat na sila sa Chowking. Alam mo, a lesson of the story. Ayan, no? Si Tony ngayon ay masaya. Wow, akin dami na naman pera. Ay, nako po, no? Remember guys, no? Huwag po masyadong magpakalunod sa numbers, no? Numbers are very, very important. Pero business is a race between businessmen. Meron pong human side po ito. Nag-uunahan po ang mga negosyante. No? So, hindi na puro numbers ka nakatutok. Ang ganda ng numbers. Okay. Ito. Kailangan po, may diskarte po tayo. Imagine po, na imbis na inantay mo yung 3 taon, what if umutang ka na lang sa bangko? What if nangutang ka or whatever? Naghanap ka ng avenue para makautang ka. At 10% interest, at 10% interest a year, marami magpapautang na sa yan. Imagine mo, pwede ka na sana magbukas ng maraming stores agad. At sana, no, kung umutang ka lang sana, napabilis sana ang pag-open mo ng store. Baka hindi ka naabutan ni Tony. Baka nauna kang lumago at lumaki at naka 100, 200, 300, 400 stores ka bago na sold ni Tony yung recipe mo. E di sana, masyado ka nang malaki at hindi ka na niya kayang kunin. Ayun, maliwanag po ba? Ayun, no? So, maimportante po ang utang. Kaya po marami pong natatakot din po sa utang kasi ang iniisip po nila, hindi ba ako malulugi dyan? Utang, nakakatakot ang utang, no? Imagine po ninyo ito, no? 10 million to open 1 new store, no? So yung 10 million mo, kung 30% ang returns po niyan, di kikita ng 3 million po yan. Eh magkano ang interest mo? At 10%, edi 1 million lang. May difference sa 2 million. Yung 2 million, mapupunta sa bulsa mo yan. O di ba may extra kita ka na?
2 million. So talagang mapapabilis ang paglaki ng income mo. Mapapabilis ang paglago mo kung umutang ka sana. Alright? Sabi nga po ni Robert Kiyosaki, kung kayo ay nagbabasa ng Rich Dad Poor Dad at sinusundan po ninyo ang kanyang mga videos, maganda daw po, minsan daw ang debt or ang utang ay isang asset. Okay, no? So as long as maganda po ang debt, as long as yung spread, pag sabi mo spread, technical terms po sa trading po yan, as long as yung difference po ng kikitain mo at tsaka ng interest ay malaki, worthwhile. Sa example po natin, 20% ang difference, ay maganda po debt po yan. Kasi mababa yung interest mo, pero yung kinikita mo dun sa utang, malaki. Alright, maliwanag po. So, ayan, may kakilala nga po kami, no? May kakilala pala ako, no? Umuutang sa co-op, nag-member sa co-op, no? Umuutang siya sa co-op at 3% interest, tapos pinapa 5-6 niya. Ang 5-6 niya, kung hindi ako nagkakamali, 10%. So, meron siyang difference na 7%. Pinapakit niya, kumikita siya na 7%, no? By this arbitrage, no? So, yan, umutang siya na 3%, pinapautang niya rin sa iba at 10%, no? So, kung hindi siya umutang, wala siyang kita, wala yung 7% po na yan. Pero ngayon, kumikita po siya ng ganyan kasi nga po, ayun, meron pong spread. Nakakita siya ng opportunity by that spread, no? Okay, I remember din po, no? Another story na po. So, makwento po talaga ako. Meron po kong relative dati, o relative ko po, o relative na asawa ko, hindi ko na matandaan, no? And medyo mahina yung pinapasukan nila. Actually, 3 times a week or 2 times a week lang pinapapasok sa trabaho. Eh, may mga anak. Tapos ang baba ng sahod, wala pa po minimum. Kung hindi ako nagkakamali, kalahati lang ng minimum ang sinasahod po. So, kami po, no, nag-offer po kami mag-asawa, no? Dito po sa kamag-anak po namin ito, na pauutangin namin at 0% interest, walang interest. Tapos, pwede niyang bayaran anytime kahit na after 2 years, 3 years. Yun ang sinabi namin kasi gusto namin makatulong. Pag-umpisa lang siya ng bagong business kasi parang gusto niya magluto-luto sa kanila at magtinda. No, ayun. Kaya lang, hindi niya kinuha kasi takot na takot siya sa utang. Sana nakukuha po ninyo ang point of view na tinuturo ko po sa inyo. Malapit na po tayo makarating sa stocks. Okay? So, pangit po ang utang kapag ang returns mo ay mas mababa kaysa po sa interest ng debt or sa cost of debt mo. Imagine kung umutang ka 10 milyon, kumikita ka lang ng 800,000, tapos ang interest mo 10%, 1 million, eh di nalulugi ka ng 200,000 a year. Pangit na debt po yan. Ang gusto ko, pag on the other side, malaki talaga yung kita mo, tapos mababa lang yung cost ng debt mo, maganda po yung debt po na yan, no? Ayun, that is why yung cost of capital po talaga, no? Pag nakita po natin, no? May video po ako nung nakaraan, no? Tungkol sa cost of capital, panoorin niyo po dyan sa taas, no? Madalas din po, kino-compare po yan sa return on invested capital. Yan po ang reason po niya. Yan ang reason po niya, no? And sa debt naman po, it is sometimes called leverage. Leverage. Yung leverage, pag sinabi leverage, na-amplify yung force. Yung lakas mo, na-amplify. No? Na-amplify yung isang magandang negosyo kasi po, mas nag-grow na mas mabilis bago ka abutan ni Tony. Okay, no? Katuwaan lang po to, Sir Tony. Kung nanonood po kayo, kamag-anak ni Sir Tony, no? Tuwaan lang po ito, no? All respect to you po, no? Ito naman ay kwento-kwento lang po, gawa-gawa lang, fiction lang naman po ito. Pero of course, si Sir Tony Tangkak, yung iginagalang po natin na negosyante, napakaganda ng ginawa po niya sa world of business, no? Okay, so ito po rin po, no? Kaya maiintindihan po ninyo bakit po ang Cebu Land Master, no? Sa mga familiar po sa inyo, no? Ang laki-laki po ng utang ng Cebu Land Master. Grabe po ang debt to equity ratio po niyan. Nalulunod po sa utang. Is it bad? I don't think na gano'n siya kasama. Bakit po? Kasi po, ang taas-taas ng demand ng real property sa Visayas and Mindanao. Ang dami pong demand po talaga doon. Ay, kaya po ito pong si Cebu Land Master, madali po nila mag-construct ng property. Land grab sila ng land grab. Kuha sila ng lupa. Bili ng lupa. Tayo ng building kasi po unahan po ito. Yung mga competitor, nauna po sila sa Vismin. Nauna po kasi sila at may advantage sila sa Vismin. Kaya lang po yung advantage po na yan na nauna po sila, mag-e-erode po yan in due time, aabutan din po yan in due time, kaya nagmamadali po sila. Kasi po itong ibang property developer, katulad ng mga Ayala Land, kumakatok na po, nandyan na, gumagawa na ng mga projects sa Vismin. Kaya talaga ito sa Cebu Land Master, binibilisan po nila. At kaya rin po itong si Aisin, kung mapapansin po ninyo si Aisin,
Pagkarami-raming utang. Kasi po, unahan po itong renewable energy. Unahan na naman po ito. It's a race. Ang dami po pumapasok sa renewable energy. Kailangan po talaga mauna ka na mauna. Kailangan po talaga yan. It's a race. Business is a race. Kung hindi, no? Pag naunahan ka talaga, matutulog ka sa pansitan. Kaya kailangan mabilis ka kumilos. Kaya minsan, wala pa magawa ang mga company na to kung hindi umutang ng umutang. No, okay. That is also the reason hindi ko din gusto ang mga companies. Okay. Okay, sinasabi ko before gusto ko ang company sa walang utang, pero sometimes pag isang company walang utang, nagtataka din po ako, hindi ko rin masyadong gusto. Nagtataka ako, bakit? Bakit wala kang utang? Anong problema? Bakit hindi ka umuutang? Anong problema? Bakit wala kang utang? Napapatanong ka rin sa iyong isipan, bakit ba ang negosyo? Bakit ba ang negosyo at hindi mo ginagrab yung opportunity na umutang? Or wala bang demand sa products and services mo? Or wala bang potential growth? No? Or yung management, wala bang pangarap? Masyado na bang kampante ang management at gusto nila pahiga-higa na lang kung sumweldo na ng sumweldo? Minsan doon po naglalaro isipan natin. Hindi naman po lagi. Pero yan po, napapaisip po talaga tayo, bakit wala kang utang? Anong problema? Hindi ba maganda ang mga pangyayari? Hindi ba maganda ang negosyo? Yun, minsan napapaisip tayo. It's not always black and white. Doon po tayo sa gray area papasok, no? And stock investing is all about growth. By definition po, we as stock investors should be hungry for growth. Yan talaga ang hinahanap natin. Ang company na nag-grow. So now, balik na po tayo sa topic, Kuya John. Ang haba ng introduction mo. Paano mahuhuli ang isang fast-growing stock? The trick is, of course, to identify small companies na mataas ang return on invested capital. Maliit kasi mahaba pa ang runway niyan. Marami pa ang i-grow niyan. Mataas ang return on invested capital kasi mabilis lumaki pag mataas ang return on invested capital. At kailangan mahuli mo yan bago sila mag-start umutang. Kasi dadating din po ang panahon, uutang yan, magle-leverage siya kasi maganda ang negosyo po nila. So ang hinahanap po natin, high ang return on invested capital at mababa pa ang utang po niya. Oh, high ROIC, alam ko na, bakit mababa ang debt? Kasasabi mo lang maganda ang debt, ang gulo-gulo po, kalbo. Okay, kasi nga po ang mga companies na mataas na ang utang ay hirap na pong umutang ulit yan. Halimbawa yung mga companies na greater than 200% ang debt to equity ratio, mahihirapan na pong umutang yan. Okay, hindi na po masyadong uutang yan. May limit na nga pwede mong iutang, no? Minsan naglalaro lang yan 200, 400%. Wala ka na makikita mas mataas pa doon, no? Madalas gano'n, no? Ibig sabihin, ang pagiging low debt, pag mababa ang debt, ibig sabihin, meron pang room, meron pang wiggle it room na pa, sumipa pa yan kasi, ayun po, yung earnings niyan ay biglang sisipa po yan pag nag-umpisa na po yan umutang ng umutang. Ibig ko sabihin, kapag mataas na ang utang, hindi na makakautang. Pag wala pa siyang utang, ay di makakautang yan, biglang sisipa ang earnings po niyan. Nakukuha po ba? Ayun. So ibig po natin sabihin, hulihin mo siya habang mababa pa ang utang kasi mababa pa ang earnings, no? Oh, once dumami na utang niyan, lalaki biglang earnings yan. Potentially tataas ang price din. Tsaka ka na exit pag lumago na lumago ang negosyo niyan at talagang tumaas ang earnings po niya. No? Pag malaki na yung utang niya at mataas na rin ang prices sa market, doon ka na mag-exit. Pero hulihin mo siya habang maliit pa at habang wala pa siyang utang. Alright, so last na bilang po. Avoid companies na umuutang at a very high interest rate. Kasi sinasabi ko po sa inyo, yung spread kanina, kailangan maganda ang spread. Siyempre, pag mas mataas yung interest sa utang, ay nababawasan yung spread, no? If yung interest natin sa utang is 5%, okay yan, mababa yung 5%. Halimbawa, tutubo ka ng 10%, malaki pa ang difference. Meron ka pang gap malaki pa yung gap ng tubo mo sa interest, no? Okay, pero pag yung company umuutang at 8%, 9%, ang taas-taas na po ng business hurdle po niyan. Ibig pong sabihin, kasi usually mga companies naman hindi naman ganun kataas ang tubo niyan, minsan nasa 10% lang yan. Imagine kung nasa 10% lang ang tubo mo, no? Ang returns on invested capital mo, ang utang mo, 8%, 9%, wala na matitira no? Hindi na worth it yung debt. Parang ganun po, no? Ayan. So, kaya ngayon, hindi ko rin po mag-gets minsan, no? Ang dami pong companies niyan, labas ng bonds ng mga preferred shares. Ang lalaki po ng ng coupon, ang lalaki po talaga ng interest. Hindi ko rin maintindihan, no? Dapat ito nangyayari ito kapag mababa po ang interest rate po, no? O yan. Pero ngayon, ganyan, hindi ko maintindihan. So, bahala na si Batman. Bahala na kayo mag-interpret. Ayun na po, quick review. High ROIC is good. Lagi po maganda ang return on invested capital. And debt, ang utang is not always bad.
Debt is needed to grow fast. Kasi po, business is a race. Unahan po yan, karere po yan. And you want to catch high ROIC stocks before they start accumulating debt. Ayun lang po ang ating kwentuhan. Basahin nyo na lang po ang mga disclaimer. Entertainment lang naman po ito, no? At a general education, no? Disclaimer po. Like, subscribe, share, hit notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section sa baba. To God be the glory. Happy investing. God bless po sa inyo. Good morning, good night, good morning. Bye-bye. Kain na na.